Man's best friend. Yan ang tawag natin sa mga alaga nating aso at tunay naman na man's best friend ang aso. Dahil sa loyal sila sa kanilang amo at sa unconditional love na ibinibigay nila. Pagmamahal na walang hinihinging kapalit, ngunit nakakalungkot isipin na may mga aso na nakakaranas ng pagmamalupit ng ibang tao. Ngunit meron din namang mga tao na maganda ang pagtrato sa mga aso, kaya naman kung minsan kahit kabilang buhay ay hindi magiging hadlang upang sila ay paghiwalayin. Dear Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Clau. Proud dog lover ako at naman ako ang hilig ko sa mga aso sa namayapa kong tatay. Bata pa lamang ako ay nakita ko na sa kanya ang pagiging mapagmahal sa mga aso. Naalala ko noon na meron 5 alagang aspin ang tatay ko at sa kanya ko nakita ang tamang pag-aalaga ng mga aso. Noong high school ako ay nagkaroon ako ng sarili kong aso na isang aspin. Nanganak kasi yung aso ng kapitbahay namin at hiningi ko yung isang tuta kahit na hindi ako nagpaalam sa mama ko. Wala namang naging problema sa nanay ko kasi kahit siya ay nahilig na rin sa mga aso dahil kay papa. Ako ang nag-alaga sa aso na yon pero sa kasamaang palad ay namatay siya, Papa Dudut. 3 taon siya noong mawala sa akin at doon ko na feel ang sakit na mamatayan ng alagang aso. Akala ko kasi dati kasing tagal ng buhay nila ang buhay nating mga tao. Dahil sa sobra kong nasaktan sa mga nangyari ay hindi na mulit ako nag-alaga pa ng aso. Ang inalagaan ko na lamang ay ang mga aso sa bahay namin. Nang mamatay si Papa ay mas doon ako nagkaroon ng time na alagaan ng maraming naming aso. 3 lamang kasi kaming magkakapatid at sa aming 3 ay ako ang pinakamahilig sa aso. Iba kasi ang interes ng 2 kong kapatid. Ako pala ang bunso sa amin, Papa Dudut. Nagtatrabaho na ako noon nung medyo nabawasan na ang aso namin sa bahay. Sa sobrang dami kasi ay hindi na namin sila maalagaan at matutukan. Pinampo namin yung iba sa mga taong alam namin na mapagkakatiwalaan namin. Masakit yon para sa amin pero mas okay nang ganon nang gawin namin kesa sa mapabayaan namin sila. Ang natira na lamang sa amin na aso ay 2 aspin, 3 Shih Tzu at 1 Golden Retriever. Nagagawa naman namin silang maalagaan at dahil sa nabawasan na sila ay natutukan na namin silang lahat at naibibigay ang atensyon na kailangan nila. Siyempre kailangan ko ring mag-work ng bongga para sa pangangailangan ng mga aso namin. Hindi namin sila kayang i-give up lahat dahil kapag nakikita namin ang mga aso namin ay parang ipinapaalala nila sa amin si Papa. Na magkaroon ako ng boyfriend ay sinigurado ko na kagaya ko ay dog lover din siya, Papa Dudut. Binigyan naman ako ni Lord ng isang jowa na mahilig din sa aso, si Emil. Meron din siyang mga aso at lahat ay may lahi. Malalaking aso naman ang hilig niya. Kaya naman naging maganda ang pagsasama namin dahil meron kaming parehas na interest. Naiintindihan namin ang isa't isa lalo na kapag hindi kami masyadong nakapagkikita. Kahit wala kaming pasok sa trabaho. Kapag kasi may mga free time kami, parehas kaming nag-aasikaso ng kanya-kanya naming mga aso. Si Emil din ang nag-introduce sa akin sa isang grupo sa Facebook na tumutulong sa mga rescue dogs. Sila yung mga aso na nasa kalye o kaya ay nakaranas ng pang-aabuso na nirescue at inalagaan sa isang shelter. Sa shelter na yon ay meron silang bagong pamilya na mag-aalaga at magmamahal sa kanila. Nabibigyan sila ng tahanan at pagkain at tumatakbo ang shelter na yon sa pamamagitan ng mga nagdo-donate ng pera o mga bagay na kailangan ng mga na-rescue na aso. Isa ako sa regular na nagdo-donate sa shelter na yon at syempre kasama si Emil, Papa Dudut. Talagang nagtatabi ako ng pera sa tuwing sumasahod ako.
At every end of the month ay nagdo-donate ako ng dog foods sa shelter. Kapag malaki-laki ang sahod ay sinasamahan ko na rin ang pera. Naging bonding na rin namin ni Emil ang pagpunta sa shelter kapag nagkakaparehas ang rest day namin. Tumutulong kami sa pagpapaligo ng mga aso doon at pinapakain din namin sila. Nakikipaglaro din kami sa mga aso sa shelter kasi bihira silang magkaroon ng bisita. Iba ang satisfaction na nakukuha ko kapag nasa shelter ako, Papa Dudut. Nakakatuwang isipin na maraming aso ang nabibigyan ng panibagong buhay sa bago nilang tahanan. Pero syempre nakakalungkot din na maraming aso na dapat na i-rescue. Maraming aso pa rin ang walang tahanan at naaabuso. Sa dami ng mga aso sa shelter, ibig sabihin ay marami talaga ang mga aso na hindi nakakatanggap ng tamang pagmamahal at pag-aalaga. Itatago ko sa pangalan na Vicky ang founder ng shelter. Super hands-on siya sa shelter, Papa Dudut. Nakakatuwa na may mga tao na kagaya niya na may malaking puso sa mga aso. Kay Vicky namin nalalaman kapag may bagong nare-rescue na aso. Kapag dumadalaw kami roon ay ipinapakita niya sa amin ni Emil ang mga bagong rescue na dogs. Madalas ay naiiyak ako sa mga backstory ng mga rescue dogs, Papa Dudut. Ganon kababaw ang luha ko sa mga aso. Pero ang isang aso na talagang umantig sa puso ko ay ang aspin na si Choco. Base sa pangalan niya. Kulay brown siya. Nang ipakilala siya sa akin ni Vicky ay naluha na ako kahit na hindi ko pa naririnig ang story niya. Nakakaawa at nakakadurog kasi talaga ang puso at itsura niya, Papa Dudut. Hindi siya nakapaglalakad ng maayos. Mataba naman siya pero ang dami niyang sunog sa kanyang katawan. Nasunog kasi yung bahay ng amo niya. Silang dalawa lang ng amo niyang lalaki na matanda ang magkasama sa bahay. Sa kasamaang palad ay namatay yung amo ni Choco sa sunog. Nakalabas ng bahay si Choco at bumalik siya sa loob ng nasusunog na bahay para iligtas ang amo niya. Pero hindi na niya ito nagawang iligtas. Ang naluluhang kwento ni Vicky sa akin. Diyos ko, ang tragic naman pala na nangyari sa kanya. Malungkot kong wika. Kung gusto mo ay sumama ka sa akin ngayon sa vet. Ipapagamot ko kasi siya, ang sabi pa ni Vicky. Hindi na ako nag-isip at sinamahan ko si Vicky sa vet para ipagamot si Choco. May mga kailangan na ipahid sa sugat ni Choco at kailangan na nasa oras ang paglalagay noon. Inamin sa akin ni Vicky na sa dami ng aso sa shelter ay baka hindi nila yon magawa. Mabilis ako nag-isip at sinabi ko na ako na lamang ang mag-aalaga at mag-aampon kay Choco. Kahit kasi may trabaho ako ay may ibang tao naman sa bahay na pwedeng mag-alaga at maglagay ng gamot sa kanya para maging mabilis ang paggaling ng mga sugat niya. Sinabi rin sa amin sa klinik na malungkot si Choco kaya aloof ito. Hinahanap pa rin daw kasi nito ang amo nito at mukhang hindi pa alam ni Choco na wala na ang amo niya. May nafe-feel akong instant connection kay Choco, Papa Dudut. Yung parang kahit noon ko lamang siya nakita ay parang ang tagal ko na siyang kilala. Kinausap ko si Emil kung okay lang ba sa kanya na ako na ang mag-adopt kay Choco at pumayag siya nang makita ang kondisyon ni Choco. Siya na rin na nagsabi na baka hindi matutukan ng mabuti si Choco sa shelter sa dami ng mga asong inaalagaan doon. The next day ay sinama ko na sa bahay si Choco. Ipinaalam ko na yon sa pamilya ko para hindi na sila mabigla. Lahat naman ay pumayag na alagaan namin si Choco. Awang-awang mga kapatid at nanay ko nang makita nila ang kalagayan ni Choco. Sinabi ko rin sa kanila ang mga dapat naming gawin kay Choco para makarecover siya ng mabilis. At gumaling kaagad ang mga sunog niya sa katawan. Matamlay pa rin si Choco makalipas ang ilang araw na nasa bahay namin siya. Hindi siya nakikipaglaro sa ibang aso. Nasa isang sulok lamang siya na parabang takot na takot pa rin siya. Ang sabi naman sa akin sa vet ay normal lamang yon. Lalo na at hindi maganda ang naranasan ng aso.
Basta maging matyaga lang kami kay Choco at babalik din ang sigla nito, lalo na kapag nagtiwala na ito sa amin. May mga gabing umaalulong si Choco at tahol ng tahol. Kung kami lang sa bahay ay walang problema yon sa amin. Ang kinakabahala namin ay ang mga kapitbahay. Sa lakas ng alulong at tahol ni Choco ay sigurado kami na dinig yon sa mga bahay ng mga kapitbahay na malapit sa amin. Kaya kahit na madaling araw ay bumabangon ako para patigilin si Choco. At nangyari na nga ang kinakabahala ko, Papa Dudut. Pag-uwi ko sa bahay ay kinausap ako ni Mama at kinausap daw siya ng isa naming kapitbahay tungkol sa ingay na ginagawa ni Choco tuwing gabi o madaling araw. Mabutit na iintindihan tayo ng kapitbahay natin. Sinabi ko kasi na nakaligtas sa sunog si Choco kaya natatakot pa rin yung aso. Ang problema lang ay kung maintindihan ba tayo ng iba nating kapitbahay, ang sabi ni Mama sa akin. Siguro naman po ay maintindihan nila tayo lalo na kapag nakita nila si Choco. Wika ko. May sinabi pa nga yung kapitbahay natin tungkol sa umaalulong na aso. Kapag daw umaalulong ang isang aso sa gabi o madaling araw ay malaki ang chance na may nakikita itong kaluluwa. Sambit pa ni Mama. At naniniwala ka naman, Ma. Huwag mo sabihin sa akin na naniniwala ka nakakakita ng multo ang mga aso. Ang natatawa kong sabi. Hindi ko alam, Clau. Ikaw ba'y walang napapansin na kakaiba kay Choco? Tanong pa ni Mama. Wala naman po, ikaw po ba ay meron? Pagbabalik ko ng tanong. Madalas ko kasing nakikita si Choco na nakatitig sa isang lugar dito sa bahay na para bang may nakikita siya na hindi ko nakikita. Kinikilabutan tuloy ako. Wika ni Mama na may kasama pang paghimas sa kanyang braso. Mas lalo akong natawa sa sinabi ng nanay ko, Papa Dudut. Sinabi ko na parang bago naman siya sa pag-aalaga ng aso. Kahit naman yung iba naming aso ay tumititig din sa kawalan. Sabi ko pa na normal ang ganon sa mga aso kaya huwag niyang bigyan ng ibang kahulugan. Dahil sarili lamang niya ang tatakutin niya. Saka ang tagal na naming nakatira sa bahay na yon at wala kaming nai-experience na nakakatakot at kababalaghan. Kaya para sa akin ay sobrang imposible na merong nakikitang kaluluwa si Choco. Ang naisip kong solusyon sa pag-iingay ni Choco sa gabi ay doon ako natutulog sa may sala para malapit kay Choco. Kung sakali na magingay siya ay mabilis ko siyang pupuntahan. Para sa akin ay normal lamang kay Choco ang umalulong at baka malungkot lamang siya o kaya ay natatakot. Sanay naman akong matulog sa may sofa dahil kapag sobrang lamig sa kwarto naming magkakapatid ay lumilipat ako sa may sofa. Palagi kasing naka-aircon yung dalawa kong kapatid sa gabi. Lamigin kasi ako, Papa Dudut. Naging effective naman ang pagtulog ko sa sala dahil kapag nag-iingay sa gabi si Choco ay mabilis ko siyang napupuntahan para pakalmahin. Makalipas ang ilang gabi ay hindi na siya nag-iingay. Siguro ay kalmado na siya kasi nakikita niya na may taong malapit sa kanya. Kaya nawala na ang problema namin sa ingay na ginagawa ni Choco. Hindi na kami natatakot na baka bigla kaming ipabarangay ng mga kapitbahay. Baka nasanay na rin si Choco sa bahay namin. Pero isang buwan na siya sa amin ay hindi pa rin siya nakikipaglaro sa iba naming aso. Kahit sa aming mga tao ay ilag pa rin siya na para bang takot siya sa amin. Ang kagandahan lang ay kumakain na siya ng maayos at naghilom na kahit papaano ang mga sugat niya sa katawan. Kapag may free time ako ay dinadala ko siya sa vet kasama si Emil para malaman namin ang lagay ng kalusugan niya. At nakakatuwa na nakarecover na siya. Sobrang worth it ang pag-adapt ko sa kanya. Kasi nakikita ko ang improvement para kay Choco. Lumipas pa ang ilang araw na walang pagbabago sa behavior ni Choco, Papa Dudut. Malungkutin pa rin siya at palaging tahimik sa isang tabi. Isang gabi, habang natutulog ako sa may sofa ay may naramdaman ako sa aking paa. Parang may humahaplos doon na malamig na bagay. Dahil sa madilim ay wala akong nakikita nang ibukas ko ang aking mata. Akala ko ay isa lamang yon sa mga aso namin na dinidilaan ang paa ko. May ilan kasi kaming aso na nakawala at hindi nakakulong, lalo na yung mga aspi namin. Kung minsan ay hinahayaan namin sila
na hindi nakakulong tuwing gabi. Para hindi na madilaan ng paa ko ng aso ay tinakpan ko ng kumot ang paa ko at bumalik na ako sa pagkakatulog. Normal na sa akin ang nagigising ako ng maaga. Ako ang madalas na nauunang magising sa amin sa bahay dahil maaga ang pasok ko sa trabaho. Sanay na ako na pagkagising ko ay chinecheck ko isa-isa ang mga aso namin at nang umagang iyon ay nakita ko na lahat ng aso namin ay nasa kulungan pala. Nagtaka ako kasi naaalala ko na merong isang aso na dumidila sa paa ko ng nakaraang gabi. Habang nagkakape ako sa kusina ay lumabas na si mama sa kwarto niya. Agad ko siyang kinausap para makakuha ako ng kasagutan sa gumugulong tanong sa isipan ko, Papa Dudut. Ma, hindi ba nakawala yung dalawa nating aspin kagabi? Kinulong mo ba sila kaninang madaling araw? Tanong ko sa nanay ko. Hindi ko sila kinulong nung madaling araw. Bago ako matulog, doon ko sila kinulong. Nagagalit kasi yung kapatid mo kasi minsan ay nadumi sila dito sa kusina. Natatapakan daw niya sa gabi kapag nagbabanyo siya. Sagot pa ni mama. Ibig sabihin nung tulog ako mo sila kinulong? Tanong ko. Oo, pagkatulog na pagkatulog mo ay kinulong ko na sila. Bakit mo pala tinatanong? Turan pa ni mama. Hindi ko sinabi kay mama ang nangyari noong isang gabi. Sinabi ko na wala lang yon kaya ako nagtatanong sa kanya. Pero ang totoo ay nagtataka ako kung paanong may asong dumila sa paa ko. Nakakulong naman pala ang lahat ng aso namin ng gabing yon, Papa Dudut. Ang tanging dahilan na naisip ko ay baka nananaginip lamang ako. Pero sobrang vivid naman ang panaginip na yon dahil kahit gising ako ay nararamdaman ko pa rin ang pagdila sa aking paa. Nawala din naman sa isipan ko ang bagay na yon sa paglipas ng mga araw. Mas nag-focus na kasi ako kay Choco. Tinitrain ko na siya na makihalubilo sa mga aso sa bahay namin. Kapag walang pasok sa trabaho si Emil ay nagpupunta siya sa bahay at tinutulungan niya ako kay Choco. Paunti-unti ay nakikita ko na nagtitiwala na si Choco sa amin. Kapag tinatawag ko siya ay lumalapit na siya kahit parang nag-aalinlangan pa rin siya. Isang umaga nasa bahay si Emil, magkausap kami sa may sala habang nanonood ng TV. Kapag ganong oras ay nakawala ang lahat ng aso namin para makipaglaro sila sa bawat isa sa may bakuran. Hindi naman sila nakakalabas dahil meron kaming pader sa paligid ng bahay. Mataas yun at hindi nila kayang tumalon palabas. Habang nag-uusap kami ni Emil ay itinuro niya sa akin si Choco. Lau, tingnan mo si Choco, naglalaro na siya. Masayang wika ni Emil. Napangiti ako nang makita ko si Choco na paikot-ikot at parang ang saya-saya niya. Wala siyang kalarong ibang aso pero sa kilos niya ay parang meron siyang kalaro na hindi namin nakikita. Parang may kalaro si Choco, no? Sambit ko. Kaya nga nakakatuwa at masigla na siya. Baka kapag nagtagal ay makipaglaro na rin yan sa iba ninyong mga aso, sabi pa ni Emil. Simula ng araw na yon ay halos araw-araw na naming nakikita si Choco na naglalaro na mag-isa. Medyo nakapagtataka man na ayaw niyang makipaglaro sa ibang aso ay okay na rin yon para sa akin. At least meron na siyang improvement. Hindi na siya yung kagaya ng dati na palaging nasa isang sulok. Nag-search ako sa internet kung normal bang maglaro ang aso ng mag-isa. At nakahinga ako ng maluwag nang makita ko na normal naman. Parang daw yun ang aso para mabawasan ang stress at anxiety nila. Kaya lang ay hindi ko maiwasang mawirduhan kay Choco sa ginagawa niyang yun, Papa Dudut. Kapag kasi nilalapitan siya ng ibang aso namin ay nagagalit siya o kaya ay tumitigil sa paglalaro at nagpupunta sa isang sulok na favorite spot niya sa bahay. Dahil na rin sa hindi na nag-iingay si Choco, Papa Dudut, sa gabi at madaling araw ay bumalik na ako sa pagtulog sa kwarto naming magkakapatid. Parang hindi na rin kasi kailangan na bantayan siya o meron siyang nakikitang tao sa gabi dahil sanasanay na naman yata siya sa bahay namin at pakiramdam niya ay safe na siya sa amin. Magaling na rin ang mga sugat niya at kahit papaano ay tinutubuan na ulit ng balahibo ang parte ng katawan niya na nasunog. Sobrang satisfying na makita ang mga improvement kay Choco, Papa Dudut. Isang gabi habang natutulog ako ay nagising ako dahil sa kapatid ko na si Ate Kath. Tumatakbo kasi siya
papasok sa kwarto at ang lakas pa ng pagkakasarado niya sa pinto. Nang tumabi siya sa akin ay nagkulong siya sa kumot na para bang takot na takot siya. Gusto ko sana siyang tanungin kung ano ang nangyari pero mas pinili ko ang bumalik sa pagtulog dahil antok na ako ng time na yon. Habang nag-aalmusal kami kinabukasan ng umaga ay bumalik sa alaala ko yung nakita ko si Ate Kath na parang natatakot kaya nag-usisa ako. Ate Kath, ano pala nangyari sa iyo kagabi? Parang takot na takot ka nung pumasok ka sa kwarto pagkatapos mo mag-CR eh. Tanong ko. May nakita kasi akong lalaki sa kusina. Nakatayo sa tabi ni Choco. Tapos bigla na lang nawala yung lalaki. Sagot ni Ate Kath. Napasok tayo ng magnanakaw kagabi? Gulat na tanong ni Mama. Hindi po ma. Multo yata yung nakita ko kasi bigla siyang nawala. Ang sabi pa ni Kath. Sa tagal na natin sa bahay na ito ay ngayon mong sasabihing may multo? Baka naman imagination mo lang yun. Kakagising mo lang kasi kaya kung ano-ano ang nakikita mo. Turan pa ni Mama. Sana nga po gano'n na lang yun ma. Pero nung unay malinaw ko siyang nakita kahit na hindi ko nakitang mukha niya. Tao talaga siya. Pero biglang nawala naman. Turan pa ni Ate Kath. Sinabi ni Mama na tama na ang pag-uusap namin tungkol sa ganung bagay. Sarili lang daw namin ang tatakutin namin. Ipinaalala ko kay Mama na siya ang unang nagsabi sa akin na may something kay Choco dahil nakatingin ito sa kawalan. Ang sabi ni Mama ay nabigyan lang niya ng kahulugan ang normal na kilos ni Choco. Na-realize niya rin daw na kung bibigyan namin ng kahulugan ang lahat ng kilos ng mga aso namin ay kami lang ang talo kasi kami ang matatakot. Hindi ko rin alam sa nanay ko Papa Dudut. Paiba-iba rin talaga siya ng paniniwala sa buhay. Pero nakuha ko naman ang point niya kaya lang ay ang hirap baliwalain yung kwento ni Ate Kath. What if meron nga talagang multo sa bahay namin at late na lang siyang nagpaparamdam? Ilang araw ko din na inisip yung kwento ni Ate Kath. Nang nagkataon na kaming dalawa lamang ang nasa kwarto ay kinausap ko siya tungkol sa bagay na yon. Ate Kath, sure ka ba na multo yung nakita mong lalaki nung nakaraang gabi? Tanong ko kay ate. Klaw, hindi ba ang sabi ni Mama ay wag na natin pag-usapan yan? Paalala ng ate ko. Hindi naman malalaman ni Mama. Hindi niya tayo maririnig kasi nasa kusina siya ngayon. Ano nga ate? Imagination mo lang ba yun o multo? Pangungulit ko. Sa bagay, pero hindi ko imagination yun, Klaw. Sigurado ako sa nakita ko. Multo talaga ang lalaking yon. Pabulong na sagot ni ate. Hindi kaya si Papa yun? Sa tingin mo? Tanong ko pa. Umiling si Ate Kath. Hindi medyo mataba si Papa. Yung lalaking nakita ko matangkad na payat. Saka nung nakita ko siya may naamoy ako na parang nasusunog. Hindi ko malaman kung karne ba yun o ano. Turan ni ate. Bigla akong kinalabutan sa mga sinabi ni Ate Kath. Naalala ko yung sinabi sa akin ni Vicky na yung amo ni Choco ay namatay sa sunog. Nagkaroon ako ng kahaka-haka na baka ang lalaking nakita ni Ate Kath ay ang amo ni Choco. Siguro kahit nawala na siya ay binabantayan niya pa rin ang alaga niyang aso. Sinabi ko kay Ate Kath ang nangyari sa amo ni Choco at kahit siya ay natakot sa aking sinabi. Paano daw kung talagang sumunod yung kaluluwa ng amo ni Choco kay Choco? Baka raw kung ano ang gawin noon sa amin. Ang sunod na sinabihan ko ay si Emil. Ang sabi ni Emil ay siguraduhin daw muna namin na amo yon ni Choco. May nakapagsabi raw sa kanya na may mga demonyo na ginagaya ang kaluluwa ng isang namatay na tao para linlangin o takutin kaming mga buhay. Mag-ingat daw kami at ugaliin naming magdasal at nagsuggest din si Emil na baka pwedeng ibalik ko na lamang si Choco sa shelter at baka kapag ginawa namin yon ay mawala na yung multo sa bahay namin. Alam ko na may posibilidad na totoong aalis sa bahay ang multo kapag nawala si Choco sa bahay namin, Papa Dudut. Pero hindi ko na kayang gawin yon dahil sobrang napamahal na si Choco sa akin. Hindi ko na siya kayang ibalik pa sa shelter. Mami-miss ko siya ng sobra. Nasanay na ako na kapag uuwi ako mula sa trabaho ay makikita ko siya. Lalo na ng time na yon na marunong na siyang sumalubong sa akin kapag umuwi ako ng bahay.
Emil, hindi ko na kayang wala si Choco sa bahay. Napamahal na siya sa akin. Hindi ko siya kayang ibalik sa shelter o kaya ipaampon sa iba. Ang sabi ko kay Emil. Kung gano'n ay magtiis na lang kayo na may kasama kayong multo sa bahay. Ang sabi pa ni Emil. Siguro naman na hindi kami sasaktan ng kaluluwa ng amo ni Choco. Inaalagaan naman namin ang aso niya. Hindi namin sinasaktan. Kung totoo na nasa bahay siya ay nakikita naman niya siguro na nasa mabuting kamay na si Choco. Ang sabi ko bilang pampalubag loob sa sarili ko at para hindi ako masyadong matakot. Isang gabi pagod na pagod akong bumiyahe pa uwi ng bahay. Nag-overtime kasi ako dahil may mga trabaho na kailangan kong tapusin sa araw na yon. Gutom na rin ako kaya nagsabi ako kay mama na iinit na niya ang pagkain ko kasi pauwi na ako. Para pagdating ko ay diretso na ako sa pagkain. Nasa pintuan na ako ng bahay nang marinig ko ang pagtahol ni Choco. Alam ko na kapag tumatahol siya ay sasalubungin na niya ako. Kapag sinasalubong ako ni Choco ay nawawala ang pagod ko at nakita ko si Choco na excited na tumatakbo palapit sa akin. Yumuko ako para yakapin siya pero nagtaka ko nang nilampasan ako ni Choco. Dumiretso siya sa labas ng bahay at nagtatalon siya roon na parang meron siyang sinasalubong na hindi ko nakikita. Kinilabutan ako nang ma-realize ko na baka nakikita ni Choco yung amo niyang namatay. Tinawag ko si Choco pero hindi siya nakinig sa akin. Kung hindi ko pa siya binuhat ay hindi siya papasok sa bahay. Maraming beses pa na nangyari ang ganoon, Papa Dudut. Maraming kilo si Choco na nakapagtataka. Sa tuwing nakikita ko siyang naglalaro ng mag-isa ay medyo nagkakaroon ako ng takot dahil ang naiisip ko ay nilalaro siya ng kaluluwa ng dati niyang amo. Ang kagandahan lang ay hindi naman nagpapakita sa akin yung multo, Papa Dudut. Ipinagpapasalamat ko yon kasi hindi naman ako sanay makakita ng multo. Baka himatayin lamang ako kapag nangyari yon. Siguro wala naman talagang balak magpakita sa akin yung amo ni Choco at si Choco lang talaga ang gusto niyang makakakita sa kanya. At dahil sa wala namang ginagawang masama yung multo na nakasunod kay Choco ay hinayaan ko na lamang siya. Nasanay na ako sa mga kakaibang kilos ni Choco sa paglipas ng mga buwan. Akala ko noon ay okay lang na naroon sa bahay namin ang kaluluwa ng amo ni Choco. Hindi naman siya perwisyo sa araw-araw naming buhay. Nararamdaman ko siya pero hindi nagpapakita at gaya nga ng sinabi ko ay mas okay na sa akin ang ganon. Siguro nga'y dahil matibay ang bond nilang dalawa ni Choco ay hindi ko sila mapaghihiwalay. Mahal na mahal din talaga siguro si Choco ng amo niya kaya kahit wala na ito ay gusto pa rin itong kasama si Choco at ayoko namang ipagkait yon sa kanya. Isang araw ng Sabado wala akong pasok noon kaya late na akong gumising. Paglabas ko ng kwarto ay dumiretso na ako sa kusina para mag-almusal. Habang nag-aalmusal ako ay lumapit si mama sa akin at umupo siya sa harapan ko. Akala ko ay sasabayan niya akong kumain pero nakatitig lamang siya sa akin. Napansin ko na balisa ang nanay ko. Ano nangyayari sa iyo, ma? May problema ba? Kailangan mo ba ng pera? Tanong ko. Hindi, yung tungkol sa multo ng amo ni Choco na nakita ng kapatid mo, ang sabi ni mama. Ano po ang tungkol sa kanya? Akala ko po ba ayaw niyo ng pag-usapan yan? Pagpapaalala ko. Ayoko nga sana pero anak nagpaparamdam siya sa akin. Mukhang totoo nga na may multo rito sa bahay natin. Naikwento na ito ni Kath sa akin at ikinuwento niya yung nangyari sa amo ni Choco. Clau, nandito talaga sa bahay natin ang kaluluwa ng amo ni Choco. Baka sa mukha ng nanay ko ang sobrang takot. Tinanong ko si mama kung paano niya nasabi. Aniya ay may isang hapon na mag-isa siya sa bahay. Nanonood siya ng TV sa sala nang biglang tumakbo sa may kusina si Choco at tumahol ng tumahol. Akala niya ay may nakapasok na pusa sa bahay at iyon ang tinatahulan ni Choco. Marami kasing pusa yung isa naming kapitbahay na kung minsan ay nakakapunta sa loob ng bahay. Pinuntahan ni mama si Choco sa kusina at nakita niya na may isang matandang lalaki na nakatayo sa harapan ni Choco at yun ang tinatahulan ng aso namin. Bigla na lang daw nawala yung lalaki na parang sumama ito sa hangin. Normal daw yung itsura ng matandang lalaki na nakita niya. Akala nga raw niya ay totoong tao ang nakapasok. Pero nang mawala bigla sa paningin niya ay doon na niya nalaman na isa yung kaluluwa.
Klaus, sa tingin ko palagi nakasunod yung amo ni Choco kay Choco. Naisip ko na baka pwedeng ibalik mo na lang si Choco sa shelter para matahimik na rin tayo sa bahay natin. Suggestion pa ni Mama. Sinabi na rin po yan ni Emil sa akin at ayoko po, Ma. Mahal ko na po si Choco. Saka sa tingin ko wala naman tayong dapat na ikatakot dun sa amo ni Choco. Kasi hindi siya nananakit, ang sabi ko. Kahit na, simula nang makita ko lalaking yun palagi nang mabigat ang pakiramdam ko sa bahay natin. Parang palagi akong lalagnatin na hindi naman natutuloy. Turon pa ni Mama. Hindi ako nakumbinsin ng nanay ko na ibalik sa shelter si Choco. Ayoko talagang mawala sa buhay ko si Choco, Papa Dudut. Kahit pa sabihin na pwede ko siyang dalawin sa shelter ay ayoko. Sanay na akong nakikita palagi si Choco sa bahay at matibay na yung bond ko sa kanya. Sobrang lambing niya kasi sa akin at napakalayo na ni Choco noong mga unang buwan na nasa bahay siya na hindi namamansin. Nagpatuloy ang mga pagpaparamdam sa bahay namin, Papa Dudut. Halos araw-araw ay may naririnig akong naglalakad sa kusina kahit na walang tao doon. Si Mama ay palagi nagkukwento sa akin ng mga nai-experience niyang kababalaghan. Kung dati hindi siya natatakot kapag bigla na lamang tumatahol o naglalaro ng mag-isa si Choco ay nag-iba na simula nang maniwala na siyang nasa bahay namin ang kaluluwa ng amo ni Choco. Alam daw kasi ni Mama na kapag ganoon ang kinikilos ni Choco ay nakikita nito ang amo nito matandang lalaki. In denial pa rin ako sa panganib na maaaring mangyari sa amin ang time na yon. Ang iniisip ko lamang ay ang makasama palagi si Choco. Isang madaling araw wala akong kamalay-malay na pumasok si Choco sa kwarto naming magkakapatid. Nakabukas kasi ng kaunti ang pinto ng kwarto at nasabihan kami ni Mama na huwag gabi-gabing nakabukas ang aircon dahil ang laki na ng bill sa kuryente. Nang gabing yun ay nakabukas ang pinto ng kwarto namin para kahit papaano ay may hangin na pumasok at hindi ganon kainit. Nalaman ko na lamang na nakapasok si Choco nang umakyat siya sa higaan at pinipilit na humiga sa tabi ko. Nakapikit pa rin ako nang yakapin ko si Choco. Pero may naramdaman ako na parang nakatingin sa akin kaya nagmulat ako ng mata. Ganun na lamang ang takot ko nang makita kong may bulto ng lalaki na nakatayo sa paanan ko. Madilim kaya hindi ko makita ang mukha niya. Basta matangkad at payat siya, Papa Dudut. Hindi ako nakagalaw at hindi rin ako makasigaw. Nakatitig lamang ako sa lalaki at pakiramdam ko ay nakatingin siya sa akin. Nawala ang lalaki nang tumahol si Choco at nagising ang mga kapatid ko. Nagulat ang dalawa kong kapatid nang malaman nila na nasa loob ng kwarto namin si Choco. Ayaw ni Ate Kath na may aso sa kwarto namin dahil sa balahibo kaya tumayo siya at binuksan ang ilaw. Nilabas niya si Choco at nilagay niya sa kulungan. Nang makabalik si Ate Kath ay napansin niya na nakatulala ako at parang wala sa sarili. Nanginginig ako sa takot noon dahil first time na nakita ko yung lalaki ng ganong kalapit. Clau, anong nangyari sa'yo? Nakatulala ka dyan? Una ni Kath. Ate, yung lalaki nakita ko siya kanina. Nakatayo siya sa may paanan natin. Clau, huwag kang manakot. Saway pa ni ate. Sinabi ko na nagsasabi ako ng totoo at hindi ako nananakot. Sa takot naming dalawa ni Ate Kath ay magkatabi na kaming natulog. Yung isa naming kapatid na si Ate Faye ay walang pakialam. Hindi kasi siya matatakutin. Sana all matapang, Papa Dudut. Isa pang hindi ko makakalimutang nangyari sa akin ay noong nasaktan ko si Choco dahil sa bugso ng aking damdamin. Bumili kasi ako noon ng bagong tsinelas na matagal ko nang pinag-iipunan. Medyo pricey ang tsinelas na yon dahil sa yon ang madalas kong gamitin kapag lalabas ako ng bahay o pupunta sa mall ay nakalagay lamang yon sa shoe rack namin sa sala ang tsinelas kong yon. Pero isang gabi umuwi ako sa bahay at sinabi sa akin ni Mama na nangat-ngat ni Choco yung mamahaling kong tsinelas. Hindi raw niya yon kaagad nakita at nang makita niya ay nginangat-ngat na ni Choco ang tsinelas ko. Dahil sa pagod ko ng time na yon ay hindi ko napigilan ang sarili ko na magalit kay Choco. Mas lalong uminit ang ulo ko nang nakita ko na sinisira na ang isang tsinelas ko. Dinampot ko ang tsinelas at ipinalo ko yon sa puwitan ni Choco. Natakot si Choco sa akin at tumakbo siya sa isang sulok. Nang makita ko ang takot ni Choco sa akin ay agad naman akong nahimasmasan. Nilapitan ko kagad si Choco at niyakap.
Kahit na hindi ko alam kung naiintindihan ba niya ako ay humingi ako ng sorry sa kanya. Sinabi ko na napalo ko siya kasi pagod ako tapos ganun pang makikita ko sa pag-uwi. Pinagsisihan ko ng sobrang nagawa ko kay Choco dahil simula noon ay palagi na siyang umiiwas sa akin. Nawala na ang lambing niya sa akin, Papa Dudut. Hindi na niya ako sinasalubong sa tuwing uuwi ako ng bahay. Tila nagalit din sa akin ang kaluluwa ng amo ni Choco dahil naging madalas ang pagpaparamdam niya sa akin. May isang beses pa na mag-isa ako sa kusina nang may nakita ako sa gilid ng mata ko na lalaki na papanapit sa akin. Nang lingunin ko ay wala naman akong nakitang tao. Ang ginawa ko ay nagmamadali akong umalis sa kusina at dinala ko sa salang pagkain ko. Bakit dito ka kumakain? Hindi ba ayoko na kumakain kayo rito? Pagtataboy ni Mama. Nandun po kasi sa kusina yung lalaki. Nakita ko siya. Takot kong wika. Bakit kasi ayaw pang sundin ang sinasabi ko sa iyo dati pa? Ibalik mo na si Choco sa shelter. Masakit sa ating lahat na mawala siya rito sa bahay pero para naman yun sa katahimikan nating lahat. Hindi maganda na natatakot na tayo sa sarili nating bahay. Ang sabi pa ni Mama. Hindi pa yun ang huling beses na nakita ko yung kaluluwa ng amo ni Choco, Papa Dudut. Nanonood kami ni Ate Faye sa sala ng TV. Late na noon na nakahiga ako sa sofa habang si Ate Faye ay nasa sahig nakahiga. Tutok na tutok ang mata ko sa TV nang may nakita akong lalaking mabilis na dumaan sa harapan ng TV. Napabangon ako at agad na nagtaas ng balahibo ko sa magkabilang braso. Nakita mo ba yun, ate? May dumaan na lalaki sa may TV. Turan ko sa kapatid ko. Sinong lalaki? Wala naman ako nakita eh. Inaantok ka lang, Clau, sabi ni Ate Faye. May nakita talaga ako, ate. Ayoko nang manood, bahala ka na rito. Wika ko at nagmamadali akong umalis sa sala at dumiretso na sa kwarto namin. That time ay pinag-iisipan ko na ang sinasabi ni Emil at Mama sa akin na ibalik na si Choco sa shelter. Sa tingin ko'y tama sila, Papa Dudut. Baka ngayon lang talaga ang paraan upang mawala na ang pagpaparamdam sa bahay namin. Pero nagdadalawang isip pa rin ako na gawin yon kasi mahal na mahal ko na si Choco. Kahit naman nasaktan ko siya ng isang beses dahil sa pagod ko, ay hindi ibig sabihin ay wala na akong pagmamahal sa kanya. Yun nga lang ay parang nagiging makasarili na ako kung hahayaan ko na nasa bahay si Choco habang natatakot naman ang pamilya ko. Ang gabing yon ay isang desisyon ang binitawan ko at yon ay ang ibalik na si Choco sa shelter kahit labag yon sa aking kalooban. Nang sabihin ko yon kay Mama ay hindi ko na inasahan na maiiyak siya. Namimiss niya rin daw kasi si Choco kaya lang ay kailangan na talaga naming i-let go si Choco. Kinabukasan dahil sa wala akong pasok ay tumawag ako kay Vicky at sinabi ko sa kanya na ibabalik ko na si Choco sa shelter. Naging honest ako sa kanya sa totoong dahilan kung bakit ko yun gagawin at naiintindihan naman niya ako. Ang sabi pa ni Vicky mukhang mahal na mahal talaga si Choco nang namaya pa nitong amo dahil kahit patay na ito ay hindi nito maiwanan si Choco. Sa araw na yon ay sinamahan ko si Emil sa paghatid kay Choco sa shelter, Papa Dudut. Naging madamdamin ang paghihiwalay namin ni Choco. Iyak ako ng iyak at may parte sa puso ko na nagsasabi na huwag kong iwanan sa shelter si Choco pero iniisip ko pa rin ang pamilya ko kaya iniwanan ko pa rin si Choco sa shelter. Ang ginawa ko na lamang ay dinadalaw ko si Choco sa shelter sa tuwing wala akong pasok sa trabaho. Nakakatuwa lang na kahit na hindi na kami magkakasama, araw-araw ay kilala pa rin niya ako. Napansin din namin na nawala na ang pagpaparamdam sa bahay simula nang wala na roon si Choco. Nung nakarang taon ay binawian na rin ang buhay si Choco. Matanda na kasi talaga siya. Nalungkot at umiyak ako ng time na yon pero inisip ko na masaya na si Choco kung nasaan man siya dahil sigurado ako na magkasama sila ng amo niya at hindi na sila magkakahiwalay pa. Sincerely yours, Clau. Masakit at nakakalungkot isipin na talagang marami pa ring mga aso o kahit mga pusa at iba pang mga hayop ang walang maayos na tahanan. Marami sa kanila ang nakakaranas ng pang-aabuso mula sa mga tao. Importante na mahalin po natin ang ating mga alagang hayop dahil hindi mo alam,
Baka sa sitwasyon na kailangan mo ng tulong ay sila pa ang magbigay ng tulong sa iyo. Labag din sa batas ang pagmamalupit sa mga alagang hayop kaya maaari kang makulong ng dahil dito. Ituring nating miyembro ng pamilya ang mga alaga nating hayop. Mahalin at arugain natin sila kagaya ng pagmamahal at pag-aalaga na gusto nating maranasan. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa Papa Dudut Stories. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.